Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. May bagyo po ngayon at titingnan ko yung mga bulaklak ng aking orchids, yung mga strap leaf banda. Nakasilong naman yun, kaya lang maanggihan pa. Kaya pupunta muna tayo sa garden at isisilong natin kung mauulan. Tsaka baka mamayang gabi ay biglang lumakas yung ulan at kahulog yung mga strap leaf banda, masayang yung mga bulaklak. Ayan. Ito, nakapagtanggal na ako ng damo dito sa harapan ng bahay at yan. Ngayon pa lang nakaka-recover yung aking mga orchids. Yung iba may bulaklak na. Yung iba yan, merong spike at may bulaklak. Lamig dito sa labas, ang lakas ng hangin, malakas na rin yung ulan. Ayan, ito yung sa harapan ng grotto. Bale, yan, nalagas lahat yung mga dahon nung tag-araw. Pero ngayon, nagkakaroon na sila ng mga bagong kikis. Yan, pati yung mga ubas na ihanda ko na sa tagulan, nalagyan ko na ng mga balot. Yan. Kung makikita nyo yung balot na yun, parchment paper. Ito yung mga bulaklak. Ayan, may mga bulaklak pa dito. Yung iba bagong bulaklak yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong tatlong strap leaf banda na yan na may bulaklak ay isisilong ko muna. Hindi naman sila nababasa dito, kaya lang baka mamaya biglang umangge ng pagganito yung ulan. Mababasa sila. Pero sa ngayon, malakas yung ulan, pero tingnan nyo, oh. Itong mga ugat hindi naman nababasa. Parang hindi ko na isisilong o hindi ko na lalagay dito. Dapat dito, tapos ikakawit ko dito sa sampayan ko na to, para nakasecured sila. Pero siguro hindi naman siguro lalakas dito yung hangin na papunta rito. Yan. Ito yung bulaklak. Ito yung strap leaf banda na binili ko siguro 2 weeks ago sa Golden Bloom. Itong tatlo na to. Yan. Ito, tsaka ito. Ito nung binili ko, 2 spike siya. Yan, 2 spike, pero hindi pa bumubuka yung mga buds nila. Yan, tapos, may mga kikis dito sa baba. Kaya yan, napabili ako. Ito parang 3 yung kikis niya. Ito, meron din, parang 2 o 1 lang. Yan, kaya gusto ko nga rin po pala na isilong yan. O ilagay ko banda dito. Sayang yung mga bulaklak kapag nababad ng ulan. Matagal pa yung itatagal nitong bulaklak ng aking mga strap leaf banda na to. Gusto kong i-enjoy muna yung mga bulaklak na yan. Yan o, kung makikita niya, diba, ang ganda. Yan, tingnan nyo o. Diba? Ayan, no? Ito, parang yellow and white. Ito naman, parang kulay pula. Yung pinaka-dot niya, na may yellowish at white. Ito naman yellow at saka kulay brown. Ayan, diba? Ang ganda. Pero sa totoo lang, gusto ko rin po silang maulan, pero hanggang dito lang sa baba. Huwag lang yung mga bulaklak. Sana ganun lang. Sa ngayon, iiwanan ko muna sila na ganito. At mamaya sisilipin ko pag bukas ko ng gate kila Sever pag uwi nila. O kung nababasa yung mga bulaklak nila, talagang sisilong ko pa, gagawin dito ko isasabit yung mga strap leaf banda na to. Ito nga po pala, ang ID nito ay Banda Kulwadi
Fragrant Varut Leopard. Yan, number 5 to 8. Tapos ito, yung ID, Banda Wangtong Suksamran Spot 329. Yan po yung ID. Tapos ito, Vanda Wangtong Varut Leopard 685. Yan po yung ID nila. Tapos ito, yung dalawa kong straplift banda pa. Wala pang bulaklak. Pero ito, i-update ko kayo. Noong unang pinakita ko sa inyo, ito yung ID niya, oh. Tawisuksa Jindawat. Yan, ito po yung hybrid ng Sanderiana. Ito. Kung natatandaan nyo, nung isinyer ko sa inyo, isa lang yung kanyang kekis. Ngayon po, ito, dalawa na. Ito yung malaki na una. Ito ngayon, sinulputan uli ng isa. Kaya magiging 3 na po yung aking hybrid na Sanderiana. Tapos ito yung kulay yellow na may spot. Hindi ko alam kung may ID. Yan, ito yung ID. Sa mga unang straplift banda ko, meron na ako nito kaya lang nakain ng susok. Yan, Suksamran Gold, Thai Spot. Yan yung ID. At saka ito ay kulay red to na napakabango. Yan, kulay red na Rinco. Ito yung Rinco Stylish. Yan, ang lalaki ng dagat nila at saka ng dahon ng lalaki. Yan. Sa ngayon po, meron po akong 6 na variety ng straplift banda. Ngayon lang po ako nakakabili ng isa-isa na straplift banda kasi nga po medyo pricey po yung halaga ng mga straplift banda. Ito, bumalik po uli ako dito sa aking garden set na kailangan ko ng ilagay dito sa pinaka-safe itong aking mga straplift banda kasi sila yung madali na magkaroon ng fungus kapag umuulan. Hindi bali na hindi na sila maulan at ako na lang yung bibilig sa kanila. Sprayan ko na lang sila bukas ng tubig ulan. Yan o, dito ko muna sa pinakasampayan nilagay. Yan, tapos iaangat ko at kakawit ko doon. Yan, para kahit na lumakas yung hangin, hindi sila matatanggal. Kasi kapag sa bakal ko lang sila kinapit at hindi ko sila kinapit dito sa pinaka sampayan, kapag lumakas yung hangin talagang matatanggal. Kaya yan, hindi na sila matatanggal, safe na sila. Ito naman yung pinakahuli. Sayang kasi yung pinakabulaklak, kapag pinabayaan ko lang to, bukas ko na lang sila isprayan ng tubig ulan. Kasi may bagyo eh. Yan, pahirapan. Ayan. Yan, nakakawit na sila dito. Ito, ilalagay ko rin dito o igagawi ko na lang dito. Kasi dito, sa side na to, medyo malaki-laki yung pinakabubong kesa dito sa pinaglalagyan nila. Kasi nung last na nag-uulan, yan, kung makikita nyo yung itim na yan, yan, baka magkaroon na naman ng fungus. Kaya yan, dito ko naman sila isasabit. Para hindi sila ganong maulan. Yan, ito pa yung isa. Maulan man sila, siguro konti lang, hindi kagaya nun doon. Medyo paliit dito yung pinakabubong nila. Ito, ganun din. Nagka-crown rot din naman kasi itong Rinco Stylish na to, kagaya ng mga seedlings. Nag-crown rot, kaya yun,
namatay yung isa kong seedlings. Ayan, dito na muna sila. Yan, mga nakasabit na dito. Safe na yan. Kahit humangin, talagang nakakawit na sila doon sa sampayan at saka doon sa pinakabakal ng bubong nitong aming garahe. Ayan, safe na sila. Natapos ko na po na iayos itong aking mga strap leaf banda na may bulaklak para hindi naman sayang yung kanilang mga bulaklak. Kasi kapag naulan yan, talagang isang ulan lang yan, magdamag bukas yan. Maano na to, magmamashi na to o yung maglalata na, maglalambot na yung mga bulaklak nila. Kaya sinave na natin at itong tatlo rin, yung dalawa pang strap leaf banda na walang bulaklak at isang Rinco Stylist. Good morning po. Kahapon, isinilong ko tong mga strap leaf banda na to. Yan, nandito pa rin sila hanggang ngayon. At tama ako, buti na isilong ko yung tatlo na strap leaf banda na to na may bulaklak. Kasi ito, sa lakas ng ulan kagabi, talaga nabasa to. Tingnan nyo, yung pinakaugat niya, talagang babad. At dito, yan o, basang-basa dito hanggang ngayon. Kaya, maraming tubig ulan yung pumasok dito sa pinakakatawan nitong strap leaf banda na to. Yung ulan talagang umanggi dito sa side na to. Buti na lang na ipasok ko yung tatlo na to, na ilagay ko sa safe na lugar na hindi mababasa yung bulaklak. Kasi dito talaga pong kung hindi ko inalis dito sa lugar na to, talagang basa yung bulaklak at bukas yun, lanta na akong nabasa. At ito yung iniiwasan ko kapag babad sa ulan, yung strap leaf banda. Kasi tingnan nyo, talaga nag-iitim yan dahil yung tubig na naiipon dito sa taas, sa pinaka-crown niya, bababa dito. Yung iba, hindi po agad bumababa, nananatili dito sa gilid ng mga dahon, lalo na dito sa pinaka-crown nila. Nananatili po yung pinaka-tubig na pumapasok dyan. Kaya tuwing magdidilig ako, lagi dito na lang, lagi sa ugat. Tapos, pahapyaw na lang na pagdidilig dito sa mga dahon. At lalo na po itong mga cases niya, napaka dali pong namamatay kapag laging nababasa. Kagaya nito, ito yung isa na to, malaki na. Kailangan hindi siya mababara ng tubig dun sa crown. At lalo po itong yung pinakamaliit na anak nitong Sanderiana na to, itong hybrid Sanderiana. Yan, ito naman medyo kasi nakabuka yung kanyang dahon, kaya baba agad yung dahon. Ang kinababahala ko lang dito, yung dito sa crown. Kasi tingnan nyo, kapag napasukan to ng tubig dito sa taas, parang imbudo yan na dito ang pasok sa pinakagitna. Kaya nabubulok po yung mga pasulpot na mga bagong dahon. Yun yung nagiging crown rot. Kaya po yun yung iniiwasan ko, kagaya din po na nangyayari dito sa Rinco Stylist. Kahit napaka tigas po ng dahon nito, talagang nabubulok yung pinaka crown niya kapag nababara ng tubig. Eto, sabi ko nga kahapon, isprayan ko na lang ng tubig. Ito yung aking sprayer. Isprayan ko na lang ng rainwater. Ganito yung ginagawa ko. Ayan, yung mga dahon na hindi aabutin yung bulaklak. Ni-sprayan ko yan. Ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Kaysa naman po magkaroon ng fungus, nakakaawa yung mga strap leaf banda kapag ganun. Ayan, tapos iniiwasan ko na lang talaga na mabasa yung kanilang mga bulaklak kapag nagdidilig ako. Ayan pa, nadiligan ko na yung mga ugat nila. Ayan, nagiba na yung kulay. Kanina kung makikita nyo, may kulay gray. Ngayon, nagkulay green na po yung kanilang mga ugat. Ayan o.
Tapos minsan po, ang ginagawa ko dito sa pagdidilig, para masiyahan po yung mga straplet banda o kahit na yung mga banda na Veltus at saka yung JVB, ang ginagawa ko po sa kanila, naglalagay ako ng isang timbang tubig dito, tapos isasabit ko at hahayaan ko na nakababad ng 15 minutes yung mga ugat nila na to. Para po hindi po sila ma-dehydrate. Lalo nung tagulan, ganun po yung ginagawa ko sa pagdidilig sa kanila. Pero ngayong tag-ulan, pa-spray-spray lang po ng tubig yung ginagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa aking mga kaibigan sa YouTube, sa mga subscribers, sa mga nanonood ng aking mga video, pero napadaan lang at hindi ini-skip yung ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.